Nagsimula sa buhay ng isang babaeng nagngangalang Marisa Ventura. Siya ang ina at ama ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Ty. Matapos hiwalayan ang kanyang asawa, si Marisa ang naiwan upang palakihin ang kanyang anak ng mag-isa. Upang suportahan ang kanilang maliit na pamilya, walang pagod siyang nagtatrabaho araw at sa gabi bilang isang katulong sa hotel sa isang 5-star hotel sa Manhattan, isang lugar na madalas dinadalaw ng mga makapangyarihan, mayaman, at sikat na mga bisita. Kahit na nagtatrabaho siya bilang katulong, buong puso ni Marisa ang kanyang ginagawa sa trabaho at hindi kailanman nagrereklamo. Ang kanyang disiplina at kahusayan ay nagdudulot sa kanya ng patuloy na papuri mula sa mga supervisor at mga bisita. Ang kanyang katuwang na si Stephanie ay nagrekomenda pa kay Marisa para sa isang bagong bukas na posisyon bilang assistant manager. Sa araw ding iyon, tinanggap ng hotel ang dalawang napakahalagang bisita. Ang una ay si Chris Marshall, isang opisyal ng gobyerno na naghahanda ng kanyang kampanya para tumakbo bilang senador at pinili ang hotel bilang kanyang punong himpilan sa kampanya. Ang pangalawang panauhin ay si Caroline, isang mayaman at mataas sa lipunan sosyalita. Napansin ang dedikasyon ni Marisa, sinamantala ni Caroline ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na magsagawa ng isang personal na gawain sa labas ng kanyang mga tungkulin sa trabaho, pagbili ng isang pares ng medyas. Kahit na nagmamadali si Marisa na dumalaw sa talumpati ng kanyang anak sa paaralan, pumayag pa rin siyang gawin ito. Sa tindahan, nadismaya si Marisa matapos paulit-ulit na hindi pinansin ng katulong sa tindahan. Nagsalita siya, ipinaalala sa clerk na huwag husgahan ang mga customer dahil lahat ay nararapat sa pantay na pagtrato, mayaman man o mahirap. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa paaralan ng kanyang anak, sakto sa oras na magsalita si Ty. Sa kasamaang palad, natigilan si Ty sa entablado, natisod sa kanyang mga salita, at naging target ng tawanan mula sa kanyang mga kaklase. Nabigla, tumakbo siya palabas ng entablado. Agad siyang inalo ni Marisa habang nangako siyang hindi na siya magsasalita sa publiko muli. Malumanay niyang ipinaliwanag na ang kaba ay nangyayari sa lahat at naniniwala na kung susubukan niya ulit balang araw, mas makakabuti ang kanyang magagawa. Gayunpaman, ang kanyang paghihikayat ay hindi nakapagpabago ng kanyang isip. Para pasiglahin siya, binigyan ni Marisa si Ty ng maliit na regalo. Dahil kailangan na niyang bumalik sa trabaho, ibinalik niya ito sa hotel at iniwan siya kasama ang kanyang mga katropa. Hindi nagtagal, muling humingi ng tulong si Caroline kay Marisa. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya ang kanyang damit na pangdisenyo sa butik. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Marisa. Sa halip na tumulong, si Stephanie ay na-distract ng mga mamahaling gamit, lalo na ang marangyang damit na dapat sana ay ibabalik. Nang makakita ng pagkakataon, patuloy niyang hinihimok si Marisa na subukan ito. Samantala, na si Ty at nagpas siyang galugarin ang hotel. Sa loob ng elevator, hindi inaasahang nakasalubong niya si Chris Marshall, ang lalaking lubos niyang hinahangaan. Casual na nakipag-usap si Chris sa kanya at mabilis na humanga sa kung gaano katalino ang 10 taong gulang na batang lalaki. Walang gaanong pag-iisip, niyaya ni Chris si Ty na sumama sa parke. Masayang pumayag si Ty, ngunit iginiit na humingi muna ng pahintulot sa kanyang ina. Pagbalik kay Marisa, sa wakas ay sumuko siya sa panghihikayat ni Stephanie at sinubukan ang eleganteng kasuotan. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Ty kasama si Chris. Agad na natigilan si Chris sa kaaya-aya at pino na itsura ni Marisa. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, napilitan si Marisa na magpanggap na siya si Caroline. Dahil walang madaling paraan, tinanggap niya ang imbitasyon ni Chris na sumama sa kanila sa parke. Dito na isang simpleng pagkakamali ang tahimik na nagpabago ng kanyang mundo. Sa parke, pinasalamatan ni Marisa si Chris sa mabait na pag-imbita sa kanyang anak na lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Dahil sa init at atensyon ni Chris, unti-unting ngumiti muli si Ty pagkatapos ng sakuna ng kanyang pagtuturo sa paaralan. Ibinahagi ni Chris kung paano niya natutong harapin ang kaba kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao. Mayroon pa nga siyang maliit na ugalian na mahigpit na humawak ng paperclip habang nagtatalumpati, itinuturing itong parang swerte para mapigilan ang kanyang kaba. Dahil sa narinig na ito, napalakas ang loob ni Ty, kaya't masayang hinailan niya ang kanyang ina at si Chris upang masiyahan sa isang masayang sandali na panonood ng mga penguin. Habang sila ay abala sa sandaling ito, biglang inimbitahan ni Chris si Marisa na dumalo sa charity event ng mga medek. Dahil sa kagustuhang wakasan ng kanyang kasinungalingan, tinanggihan siya ni Marisa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagpapanggap lamang siya si Caroline. Alam din niyang kailangan niya na bumalik sa kanyang totoong buhay bilang isang hotel na katulong. Hindi na nagtagal, mabilis na iniwan nina Marisa at Ty si Chris. Pagbalik sa hotel, nagmadali si Marisa na habarin ang mamahaling damit. Kung may makakaalam nito, wala siyang ideya kung paano siya mabubuhay ng walang trabaho. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, bigla siyang tinawag ni Paula upang makipagkita sa management. Si Marisa ay nababalot ng pagkabalisa, kumbinsido na ang kanyang pag-uugali ay nabunyag na at malapit na siyang tanggalin sa trabaho. Sa halip, siya ay lubos na nabigla nang inalok sa kanya ang posisyon ng assistant manager, basta't makapasa siya sa 6 na linggong pagsasanay.
Ipinaliwanag ng kanyang amo na kapag ang isang pinto ay nagsara, ang isa pa ay madalas na magbubukas. Sa halip na maging masaya, nagalit si Marisa. Hindi nagtagal ay nalaman niya na palihim na isinumite ni Stephanie ang kanyang aplikasyon sa HR nang hindi sinasabi sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang babae. Binalaan ni Stephanie si Marisa na huwag sayangin ang pagkakataong nakatayo mismo sa harap niya. Samantala, sa ibang bahagi ng hotel, si Chris, na nahulog ang loob sa babaeng pinaniniwalaan niyang si Caroline, ay humiling kay Lionel, ang pinuno ng housekeeping, na magpadala ng imbitasyon sa tanghalian sa kanyang kwarto. Kinabukasan, natigilan si Marisa nang makita ang kanyang sarili at si Chris na lumabas sa unang pahina ng pahayagan. Lumalala ang kanyang takot na sa wakas ay mabubunyag na ang kanyang sikreto. Muli, tiniyak ni Stephanie sa kanya na magiging maayos ang lahat. Nakarating din ang balita kay Chris, at tila hindi siya nababahala. Sa halip, ang kanyang sekretarya, si Jerry, ay nataranta. Nag-aalala na maaaring masira ng publisidad ang imahe ni Chris sa publiko. Kasabay nito, ang tunay na Caroline, nasawi matapos iwan ng kanyang kasintahan, ay nagulat at tuwang-tuwa nang makatanggap ng imbitasyon sa tanghalian mula kay Chris. Dahil ayaw na makaligtaan ang isang pambihirang pagkakataon, dumiretso siya roon. Nalito si Chris sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakaupo kasama niya ay hindi na ang Caroline na nakilala niya noon. Paulit-ulit niyang tinatanong si Lionel, ngunit kahit gaano niya kagustang itanggi, ang babaeng ito ay opisyal ng si Caroline. Samantala, si Marisa, na nakaduty sa malapit, ay ginawa ang lahat para maiwasan ang pakikipagtitigan kay Chris. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Chris kay Jerry na ang Caroline na dumating ay hindi ang babaeng gusto niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap na iyon, bigla niyang nakita ang pekeng Caroline. Si Marisa mismo ay naglalakad sa hotel kasama si Ty. Mabilis na lumapit si Chris kay Marisa at ipinaliwanag ang nangyari noong tanghalian kanina. Ipinagwalang bahala ito ni Marisa sa pagsasabing lumipat na siya sa ibang hotel. Dahil ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon, nagmadali siyang umalis. Kahit lumayo si Marisa, hindi nito napahina ang damdamin ni Chris. Sa halip, ang interes niya sa kanya ay lalong lumakas. Nangako pa nga si Chris kay Jerry na dadalo siya sa charity event kung madadala ni Jerry si Marisa doon. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Jerry kay Lionel sa pagtonton sa babaeng pinaniniwalaan niyang si Caroline. Si Lionel, na alam na ang totoo, ay inutusan si Marisa na dumalo sa charity event at tuluyang winakasan ang anumang koneksyon niya kay Chris. Sumang-ayon ang mga kaibigan ni Marisa sa kanilang supervisor. Ayaw nilang madala siya sa romansa at malagay sa alanganin ang karera na kanyang sinimulang buuin. Bilang mga kaibigang sumusuporta, tumulong sila sa paghahanda ng lahat ng kailangan ni Marisa para maipakita niya ang kanyang pinakamahusay sa kaganapan ng kawanggawa. Nang gabing iyon, mainit na tinanggap ni Chris si Marisa, na talagang napakaganda. Walang pag-aalinlangan, agad niya sinayaw ang kasama niya. Sa kasamaang palad, habang nag-iipon ng lakas ng loob si Marisa na ibunyag ang katotohanan, tinawag si Chris para makipagkita sa mga mediko. Si Caroline, na nakasaksi sa buong eksena, ay nilulun ng selos. Hinabol niya si Marisa, na patuloy na tumatakbo para iwasan siya. Nang sa wakas ay maabutin siya ni Caroline, napagtanto niya na ang mukha ni Marisa ay kakaibang pamilyar. Bago pa niya mabuo ang lahat, nakatakas muli si Marisa. Sa labas ng gusali, napagtanto ni Chris na malapit nang umalis si Marisa sa kaganapan at pinigilan ito. Gusto niyang magpalipas ng gabi kasama ang babaeng nagpabilis ng tibok ng puso niya mula pa sa simula. Kinabukasan, pagkatapos mag-iwan ng maikling sulat, tahimik na umalis si Marisa ng maingat hanggat maaari. Gaano man kaingat itinago ni Marisa ang kanyang sikreto, ang katotohanan ay kalaunan ay lumabas. Paglabas niya ng kwarto ni Chris, nahuli siya ni Caroline. Galit na ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan, agad na isinumbong ni Caroline si Marisa sa hotel manager at kay Chris mismo. Pagdating ni Chris, inilantad ni Caroline lahat ng kasinungalingan ni Marisa. Ginamit niya ang sandali para subukang makuha ang loob ni Chris. Kahit tumanggi si Chris na maniwala, tinanggal agad sa trabaho si Marisa dahil sa kahihiyan. Pinili rin ni Lionel na magbitiw. Sa paniniwalang si Marisa ay tinatrato ng hindi patas. Ang pagtatrabaho sa serbisyo ay hindi nangangahulugang pagiging personal na lingkod sa mga bisita. Umalis si Marisa na ang kanyang puso ay lubos na nadurog. Pinilit siya ni Chris na sa wakas ay sabihin ang katotohanan. At si Marisa, na hindi na kayang tiisin pa, ay isiniwalat ang lahat. Ang tanging gusto niya ay maranasan ang isang araw ng buhay nang hindi nakakaramdam ng maliit o mababa dahil lamang sa kanyang trabaho bilang isang katulong, isang propesyon na madalas na minamaliit. Gayunpaman, gaano man sinubukan ni Marisa na tanggihan ang katotohanan, lalo lamang nagiging malinaw na sila ni Chris ay tila magkaiba ng mundo. Ang agwat sa pagitan ng kanilang katayuan sa lipunan ay tila imposibleng mapagdugtong. Para kay Marisa, ang araw na iyon ay parang ang pinakamasamang araw sa buong buhay niya. Nang umuwi si Marisa, hindi siya tinanggap ng may ginhawa o pag-unawa. Sa halip, mahigpit siyang pinagalitan ng kanyang ina.
Alam na niya ang tungkol sa pagpapatanggal sa trabaho at sinabihan si Marisa na gumising mula sa kanyang panaginip na Cinderella. Kailangan pa ring bayaran ang mga bayarin at hindi maaaring punuin ang mga walang laman na tiyan ng mga pantasya. Hinimok siya ng kanyang ina na magtrabaho para sa isang kamag-anak, ngunit matatag na tumanggi si Marisa. Maaari siyang magtrabaho bilang isang katulong sa hotel, ngunit hindi siya isang katulong. Pinili niyang manindigan sa sarili niyang landas at magpatuloy sa pagtatrabaho sa sarili niyang mga tuntunin, pumayag man ang kanyang ina o hindi. Mula sa sandaling iyon patuloy, ang buhay ni Marisa ay naging isang palaging target ng mga kamera at reporter. Humakbang si Chris upang linawin ang mga bagay sa media, na ipinaliwanag na sila ni Marisa ay magkaibigan lamang. Nilinaw niya na nakikipagkaibigan siya sa mga tao nang hindi hinuhusgahan ang kanilang katayuan sa lipunan at tumatangging hayaan ang mga pagkakaiba ng uri maging pangungutya sa publiko. Matapos tuluyang hamupa ang bagyo, muling nag-focus si Chris sa kanyang kampanya upang maging isang senador. Samantala, si Marisa ay bumalik sa trabaho at sinusuportahan ang kanyang pamilya bilang isang katulong sa ibang hotel. Isang araw, nagkataong nakakita si Ty ng isang ulat sa balita na nagsasabing si Chris ay nagsasagawa ng isang press conference sa hotel kung saan nagtatrabaho ngayon ang kanyang ina habang papunta sa paaralan, nagpa siya si Ty na dumaan. Pagdating doon, nakahanap si Ty ng lakas ng loob na magsalita mula sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang ina ay nagsinungaling kay Chris at ang pagkakamaling iyon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Gayunpaman, naniniwala siya na ang pagiging perpekto ay tanging sa Diyos lamang at ang mga pagkakamali ay sa lahat. Taos-puso niyang hiniling kay Chris na patawarin ang kanyang ina at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Sumang-ayon si Chris na patawarin si Marisa at inalok ito sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay dinala ni Ty si Chris upang makilala ang kanyang ina. Napagtanto na ang kanyang pagmamahal kay Marisa ay kasing lakas pa rin ng dati, muling binuksan ni Chris ang kanyang puso. Gaano man sila kalabanan ng mundo, determinado siyang mahalin ito ng tapat at walang kondisyon. Ang sandaling ito ay gamulat sa media at naging masayang balita para sa pamilya ni Marisa. Pagkalipas ng isang taon, si Chris ay nahalal bilang senador at si Marisa ay nagtagumpay bilang isang hotel manager. Magkasama silang sumulong bilang isang magkapareha. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.